ko lang sabihin nyo, unang-una na-miss ko kayong lahat. Grabe. Hindi mo na kasi nangayayan ako. Pero alam mo, I had to visit Sydney because I needed to visit our brothers and sisters there in Feast Moses Sydney. I needed to talk to their leaders and again give them the encouraging word of God, and I had to attend the conference as well. Pero alam mo ninyo, kahit kaiba ang mga tao doon, many people were debating that was such a nice place. Ibang itsura ng mga tao doon. In fact, sabi ko, grabe yung mga tao dito, ang puti, parang hindi nakapitan ng libang. Pero mas magaganda pa rin. Tanong nyo sa akin, bakit? Kasi po, at the end of the day, what makes a person, a place beautiful is the relationships that you have with them. Diba? That's what makes life beautiful. That's what makes us victorious in life. And that's what we will be speaking about today. Let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All together, let's pray our favorite prayer. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word, so I will become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's delight. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. And this is called the love chapter. I'll be specifically talking about a special thing. And can we read God's word together? 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3. All together, please. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. Well, actually, St. Paul is saying so simple. Pwede kong gawin ang lahat na mamaya. Napakagaling kong pangaral pag nag-pray over ako. Kahit yung may sipon, gumagaling ka agad. Kapag ako nag-pray over, yung patay, bumabangon. I can interpret dreams. I can say the wisdom of all men. I can solve the riddles of this world. Ngunit kung wala akong pagmamahal, ang sinasabi ni San Pablo dito, walang kwenta, wala yan mga yan, walang halaga. In fact, he was even so emphatic. I am nothing. That's what St. Paul is saying. Simple ang sinasabi ni St. Paul, kahit meron ka ng lahat ng bagay na yan, if you don't have love in relationships that you have, you are nothing. The word of the Lord.
Again, we want to welcome everybody to our new series, but I want to welcome myself as well. I just flew back in last Tuesday, galing po sa Australia. I spoke to our brothers and sisters with the Light of Jesus Australia. Kinusta po natin sila paano nakalagay nila yan. But at the same time, I attended a conference too, and it's good to be back here. Ang gusto kong sabihin una-una is, again, I want to welcome everybody to this new series. Ito pong bagong series natin, excited ako. Tanungin niyo ako, bakit? Because I believe this series, if we will take this to heart, if we will take this series seriously, just like any other series, I believe that this is one of the more miraculous series that we will be having. Nais ko kung tingnan natin ang series na ito, hindi lang set ng 4 na talks. I'll be asking us to look at the new series as a time by which Jesus will transform us for the next 4 weeks. At nais ko kung tingnan din natin ang mga gagawin natin na ito, na ang talk natin, hindi lang po ito talk ng isang motivational speaker, mga magagaling na sharers, lalapit dito at magsasalita sa inyo. Are you ready for this? Can everybody look at me here? I'll be asking us to take this series seriously because God in Jesus Christ will speak to you personally. If you will take to heart what we will be saying here, miraculous things will happen in your family life. Miraculous things will happen in all of your relationships. At pagkatapos niyan, babalikan mo ang series na ito at sasabihin mo, oo nga, ito yung series na nagsimula ako nanalangin. Ito yung series na nagsimulang dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko, sa aking relationships. If you take this series seriously, I sincerely believe that many, if not all of your pains, if not relieved, will be healed. Tanungin niyo kung bakit? Ang lakas-lakas ng loob ko kung magsabi nito because the reality is this. 90% of your pain, ilan? 90% of your pain, 90% of the difficult things that you experience happen as a consequence of your difficulties in relationships. Consequently, if your relationships are made whole, 90% of these things you will experience relief, physical, emotional, even spiritual. You will experience healing, encouragement, and energy flowing by the power of God in your life. Meron pong mag-asawa dati, hiwalay na sila ngayon, aksidente, nagkita sila sa elevator. At yung babae, kasi naalala niya ulit yung mister niya na ito, yan ang nanloko sa kanya, kaya sila naghiwalay. Pero to be polite, kailangan mo gustahin niya. Sabi niya, kung gusto ka na, sabi ng asawa niya lalaki, mabuti naman. Tapos tinanong niya, anong oras na? Sabi ng lalaki, hindi ko alam kung anong oras kasi wala akong relos. Ay, ganun ba? Hindi mo alam kung anong oras? Di ba two-timer ka? The big idea of our talk today is this. If you win in love, you win in life. Kalimutan niyo na po lahat ng sasabihin ko, pero ito lang ang huwag niyo kakalimutan. If you win in love, you win in life. Sabay-sabay po natin basahin at sabihin, if you win in love, you win in life. Sino dito ang nais magwagi sa buhay? Pakita sa kamay, may kasama. Ay naku, ito po ang sekreto. At nakakatawa itong sekreto na ito, hindi naman sekreto. At lalo lamang natin mag-uusapan at magdi-discover natin ngayong series na ito. Dati, ang mga magkakaibigan, kapag nagkakagalit sila o kahit members ng family, kapag sobrang galit nila ang sasabihin sa iyo, isinusumpa kita. Kapag dumating dyan sa level na yan, nakukabahan ka na. Kasi talagang ang relationship ninyo sira o nasisira na. Kapag magkumpare kayo at nagkatampuhan kayo, anong sasabihin mo? Magsurian na lang tayo ng kandila. Ayan ako, talagang delikado na ang relationships ninyo. Ngayon, iba na. Tanungin nyo kung paano? Pag nagtampuhan ng mga kaibigan, talagang hahamunin ka, i-delete na kita sa Facebook. Kapag nangyari yan sa relationships mo, nakukabahan ka na. No? Malapit na masira ang relationships ninyo. Sino rito ang may Facebook account?
At least isa. Yung iba kasi tatlo, lima-lima. Iba-iba ang pangalan. Tapos yung nilalagay ng profile picture, peke. Di ba, no? Yung iba naman, para hindi makilala yung tsura nila, nilalagay cartoons. No? Alam niyo ba, na currently na research ko po, ang Facebook would have 900 million members. Ilang members? 900 million. Sinabi ko na po sa inyo ito dati. Kung i-consider mo ang Facebook na isang bansa at 900 million ang population niya, siya ang third biggest country in the world. Ang una, China, 1.3 billion. Pangalawa, India, 1.2 billion. Ang susunod na po, 900 million. That's the third biggest country in the world. Napaka-popular ng Facebook. Nagsimula lang po yan sa Harvard University. Yung mga batchmates gusto mo lang mag-keep in touch. Kaya lang, because of the amazing power of Facebook, inadapt na ng buong mundo. Alam po natin ang istorya na yan. Umabot sa 900 million. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit everybody in this world is crazy about Facebook? In fact, kung wala kang Facebook account, you do not exist on planet Earth. Everybody is crazy about it. Dumigay lang ng konti pupunta sa computer. Dumigay ako. Hindi mo malaman kung ano-ano mga sinasabi niyan. Gagawa pa ng tula. Roses are red. Violets are blue. Some poems rhyme, but this doesn't. Ano? Wala silang maisip. They need to keep in touch with people. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi nakatanim na sa kaluluwa mo. It's embedded in your DNA. Tayo ay nilikha ng Diyos not to be alone, but to enter into relationship with others. Nung ginawa ka ng Diyos, hindi ka para mag-isa. Ginawa tayo ng Diyos para may kasama upang magmahal at at the same time makaranas din ng pagmamahal. Kahit ano ka pa. Bata, matanda, babae, lalaki, may ipin o wala, no? Kristiyano, Muslim, Buddhist, atheist, agnostic, ang milyonaryo na may mansyon sa subdivision na mayaman, o kung ikaw man, isang taong grasa lumalaboy sa iskinita, maaaring ikaw ay isang batang 5-month-old na umiiyak, hinihintay mong kargahin ka ng nanay mo, o maaaring 84-year-old ka na matanda, nakaupo ka sa wheelchair mo at naghihintay ka na may pumansin sa iyo. Lahat tayo, we have one thing in common. Tanungin niyo kung ano? Lahat tayo at lahat sila uhaw na magmahal at mahalin. Yung iba, minsan dahil sa ugaling nila at hindi nila alam, they don't know how to keep, even how to make relationship with others. May longing pa rin sila, pero magtsatsaga sila sa hayop. Napansin niyo yung mga taong wala masyadong kaibigan, galit sa kanilang lahat ng tao sa opisina, ano ang ginagawa nila? Meron silang maraming kahayupan sa paligid, mga pets. No? Kasi nandun yung longing nila to share this love with others. Hayop lang ang nakakatiis sa kanila. Minsan may isang lalaki overweight siya. Itong lalaki ito ang laki ng tiyan. Wala siyang ibang kaibigan kundi ang asong-asong na winwalk niya sa villages. Ang gabi nag-walking sa lunong aso niya. At habang nag-walking sila kasama ng aso niya, itong lalaki overweight na malaki ng tiyan, nakasagubong sila ng isang lasing na asar sa kanya. Ang sabi nga yung lasing tinitigan, yung mag-amo, yung lalaki at yung aso, sumigaw yung lalaki lasing na ito. Sabi, hayop yan kasama mo ha. Saan mo nakuha yung baboy na yan? Nagalit tuloy yung lalaki ito kasi mainitin ang ulo. Sabi, hoy, bulag ka ba? Hindi baboy yan, aso yan. Aba nagalit yung lasing. Sabi ng lasing, hoy, huwag kang sasabat-sabat yung aso ang kinakausap ko. Kaya pala, tanongin niyo ako bakit? Ang greatest commandment na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi para sa Kanya. God gave us the greatest commandment. Jesus was asked one day, when He was preaching in the crowd, one person raised up his hand and said, Jesus, I have a question. What is the greatest commandment? And Jesus said, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all of your strength, and love your neighbor as yourself. He is laying down the greatest commandment not for Himself. He is laying down the secret to us. Ang sinasabi niya, kung gusto mong maging maligaya, if you want to win in life,
love God, and love others. Ang sabi ng mga psychologists, hierarchy of needs lang yan. But all of us, we have a desperate need. This is the answer of Jesus to the question, how do you win in life? May mga tanong na obvious ang sagot. Minsan si Richard hindi pumasok sa school. Nag-check yung teacher niya ng attendance. Kinabukasan sumipot naman si Richard sa eskwelahan. Tinanong siya ng teacher niya, sabi ng teacher niya, Richard, bakit wala ka kahapon? Ang sagot ni Richard, Ma'am, kasi po absent ako. Obvious, di ba? Yung sagot. Pero may mga obvious na tanong na dapat obvious ang sagot. Pero yung iba hindi nila alam ito. The question is, how do you win in life? How do you win in life? How do you win in basketball? Para manalo sa basketball, anong gagawin mo? Tanungin natin yung mga kaibigan ko na magagaling pong mag-basketball. Nandito sila. Tingnan nyo naman, ang galing ng volleyball. Sige, Frank, i-dribble mo nga. I-dribble mo. Yan. Magkatabi kayo. Dito. Sige, i-dribble mo. Magkatabi kayo. Tapos i-dribble mo kapag hawak mo yung tenga niya. Hindi ko kaya yun. Pwede ko ba silang tanungin? Brad, tanungin ko naman kayo. Pakidribble mo nga ng magaling ulit. Yung biyahe mo. Yung sa ilalim niya. Ewan, okay. May tanong ako, pare. Pag pag-dribble mo at pinadaan mo sa gitna, may dagdag dun sa sport ng basketball. Okay, o sige pa, ikutin mo nga sa daliri mo. Kaya mo ba, pare? Oh, may tanong ako. Pare, pag pinaikot mo pa sa daliri mo yan, may dagdag ba sa points yun? Ito, ayaw nilang gawin, pero kaya nila. Alam niyo ba na itong bola niya, kaya niyang paikutin sa dila, no? Pero sabi mo, hugasan daw muna yung bola. Mamaya gawin natin second session. Sige. Paano ka mananalo sa basketball? Kung magaling ka mag-dribble, hindi ka nadadagdagan yung score. Paano ka mananalo sa basketball? Siyempre. Okay, thank you. Palakpakan po natin dito. Marami sa mga tao pagdating sa buhay nila, akala nila kapag nag-dribble sila ng magaling, mananalo sila sa buhay. Akala nila pag pinaikot ng magaling ang bola sa kanilang daliri, mananalo sila sa buhay. They can come up with many other tricks in life, but at the end of the day, when they come to the end of this all, they are still unhappy. Kasi po, ang buhay simple. Kahit magaling kang mag-dribble, what makes you win in life is when you shoot the ball. How do you shoot the ball? The only win in life is when you win in love. When you win in relationships. Alam po ninyo, nagkagagaling mo lang sa Australia na mayaman na bansa dito. But I would look around, I see old people that are lonely, nakahiga na sila sa pera, ang galing ng dribble. But if you would ask them, do you win in life? They can hardly say yes. Samantalang ang mga Pinoy, happy. Minsan nag-i-skip meals, nakangiti pa. And let's talk about that. Nung mga tao ng Israel, they were given by Moses 10 commandments. Tama, no? Tapos yung 10 commandments na yan, inayos pa yan in one book called the Torah para sa implementing rules and regulations. And there were around 613 rules. So dami-dami po ng rules na yan, nalito na yung mga tao, kaya yung isang tao na yan, nagtaas siya ng kamay at yun ang nag-trigger sa kanya para magtanong kay Jesus, what is the greatest commandment? In Matthew 22, Jesus repeated the words, love God and love others. What is the win in business life? Sino rito ang may negosyo? Taas ang kamay. Sino rito ang empleyado dahil yung may-ari ng kumpanya ninyo ay may negosyo? Taas ang kamay.
Alam po ba ninyo, what is the win in business life? Akala ng iba, profits. Hindi po. Ang profits, darating lang if you love your customers. If you have relationship with customers, doon lang papasok ang profit. Actually, profit is a measure by which you are able to serve your customers well in a good relationship. If you don't have relationship with your customers, hindi yan babalik sa iyo at malulugi ang negosyo mo. Kahit masarap ang pagkain sa restaurant mo, kapag bastos ang waiter mo at bastos ang manager mo, lalayasan ka ng customer. Kahit mura ang pagkain mo, masarap pa. May isang lalaki, umorder siya 5 piso lang ang lugaw. Sarap siya dyan sa lugaw na yan. Kaya lang habang kinakain niya yung lugaw, may lumulutan na langaw. Nagreklamo siya sa waiter. Sabi niya, waiter, bakit may langaw itong lugaw ko? Abay, bastos na yung waiter, sinabihan siya. Aba, ambisyoso ka masyado, ha? 5 piso yung binayaran mo, anong gusto mo lumutang dyan, manok? Tanong, kanino ka bibili ng insurance? Sa taong kilala mo o hindi mo kilala? Okay. Kanino ka bibili ng insurance? Sa taong kakilala mo o dun sa kaibigan mo? Okay. Kanino ka bibili ng insurance? Sa kaibigan mo o sa mahal mo? Simple lang. The other things na sinasabi natin tungkol sa buhay, puro dribble. But at the end of the day, the win in business is relationships. I can say more about that maybe in the coming days. Next, what is the win in family life? How do you win in family life? Pwede ko ba akong magkwento? Meron po tayong kasama dito sa Life of Jesus Feast. Itago natin siya sa pangalan Rick. Huwag na lang natin sabihin Cruz ang apelido niya, no? Kasi hindi si Rick Cruz ito. Kapangalan lang ni Rick. Okay. De La Cruz na lang ang kanyang apelido. Si Rick, maganda naman po ang trabaho niya. Pumapasok siya araw-araw sa Makati. The family is well-fed. Tapos talagang maayos ang sweldo niya. They would have more than enough. But what happens is this, napansin niya yung mga friends niya, mas maraming gamit, mas magaganda ang kotse, at mas nakakapagpakasyon kesa sa pamilya niya, mas magaganda ang bahay. Biglang naisip ni Rick to be able to cope up with others. Bakit kaya hindi ako mag-abroad? Kasi mga kaibigan ko nasa abroad din. Ang ginawa ni Rick, napaalam siya sa misis niya, at sabi niya sa misis niya, pwede ba akong mag-abroad? Nakita sa mata ng misis niya na walang makakapigil sa kanya. So hindi siya mapigilan ng misis niya, pinayagan siya mag-abroad ng misis niya. This time though, it was time for Rick to talk to his son. Kakausapin niya ang anak niya upang magpaalam sa kanyang anak na siya ay mag-abroad. Sinubukan niya kausapin ng kanyang anak para payagan siya. Sabi niya, anak, kailangan mag-abroad si daddy. Kasi kapag nag-abroad si daddy, magkakaroon ako ng maraming pera. At kapag marami ang pera ko, alam mo anak, mabibili kita ng maraming laruan. Hindi nakakipo ang bata. Tumungo lamang ang bata, pumasok sa kanyang kwarto. At dun sa kwarto niya, meron silang ingay na naririnig buong hapon. Puro ingay ang naririnig sa kwarto ito. Alas 10 ng gabi akala nila tulog na ang kanilang anak. May kumatok sa pintuan ni Rick at ng kanyang asawa. Pagbukas ng pintuan ni Rick, bumungad sa kanyang anak, may bitbit na malaking kahon. Nakasilid sa kahon na ito ang lahat ng laruan ng kanyang anak. At nagsabi ng kanyang anak sa kanya, Daddy, tulungan mo ako. Yes, anak, anong tulong ang kailangan mo? Daddy, tulungan mo kong ibenta itong mga laruan na ito. Bakit mo gustong ibenta ang mga laruan na yan, anak? Kasi Daddy, para magkaroon ako ng pera. Tapos yung pera, ibibigay ko po sa iyo, Daddy. Kasi para yung pera na yan, magdadagdagan sa pera mo para sana huwag ka nang maalis. The little child as he is knows what the win in life is all about. Money is important, but ultimately you only use money to enhance love
in the relationship, in the family, because at the end of the day, the real win in family is love. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong mag-abroad. Merong iba, desperado ang kanilang sitwasyon, talagang wala silang kakainin, hindi ko sinasabing masama ka abroad. Ang sinasabi ko na naman, hindi po ito ang example ni Rick. Si Rick nakakakain sila ng maayos naman ang estado ng pamilya nila. Nagmamadali lamang siya at meron siya mga ambisyon na nais niyang makamit at the cost of leaving his family. Gusto ko lang sabihin, puro po dribble yan. That's not the shot, and it will not make you win in life. What is the win in church life? In church life, sa buhay natin, dito sa Peace, ano po ang win dito sa atin? Meron isang lalaki na tutulog siya, ang sarap ng tulog niya. Tapos sa panaginip niya, kung nasa simbahan siya, pumasok siya sa simbahan, at sa loob ng simbahan, paglabas niya, marami pa rin siyang pera, bumili siya ng maraming cotton candy, kain siya ng kain ng maraming cotton candy. Sobrang sarap ng cotton candy, talagang dakot siya ng dakot, cotton candy. Pagmulat niya, sabi niya, panaginip lang pala. Tapos pagtingin niya, ubos na yung unan niya. Marami sa atin may tinitira at sinitsibog tayo, pero that's not the real thing. Sa Feast, maganda raw ang ito, sabi nila. Sa Feast, ang ganda raw ng music ministry. Sabi nila, ang gagaling daw ng dance ministry. Ang media ministry, ang pinakagwapo at magaganda sa buong planeta. Yung ushers, nako, pang beauty queen ang magagaling. Sound system, physical setup, pansinin po ninyo yung inyong mga buwan, pulitong-pulito, eskwalado yan. Huwag kang hahatsing, sasaliwayan. Sukat na sukat yan. At higit sa lahat daw sa Feast, guwapo daw ang feast builder dyan. Pero sabi ko, alam mo, given na yun eh. Ang gusto ko lang sa feast builder nyo rito, hindi siya mayabang, no? Pero alam po ninyo, may tinanong ako minsan, bakit ka uma-attend ng feast? Sabi niya, alam mo, kasi nung nagkasakit ako, dinalaw ako sa ospital nung aking mga caring groups. Ha? Hindi ba dahil wapo builder dyan? Kasi dinalaw ako nung nagkasakit ako, nung members ng caring group ko. Tapos, alam mo, nung meron akong problema sa buhay, ang bigat-bigat ng loob ko, yung mga kaibigan ko dito sa Feast, pinakinggan lang nila yung kwento ko. Hindi nila ako ginudge. Hindi ba? Hindi ba dahil maganda music ministry? Hindi. Kasi nakikinig kayo sa akin. Alam mo, kasi nung namatay ang tatay ko, dumalaw kayo. Sa panahon ng nalulungkot ako, nawawalan ako ng pag-asa, nandyan kayo. Hindi niyo ako iniwanan. Tunay kayo, mga kapatid. In fact, nung nagsulat nga ako ng prayer request ko, Brother Joe, tinext mo pa ako. Tinawagan mo pa ako at nag-pray over pa tayo over the phone. Yun ba naalala mo? Hindi yung itsura ko? Hindi, yun ang naalala ko. Kahit yung hikaw ko, hindi mo naalala? Hindi. Hindi mo nga napansin yung hikaw ko. Yun lang. At the end of the day, I'm staying on because I'm friends with you. I have relationships with you. The win in the church is relationships. Lahat ng iba dribble yan. You shoot the relationship. What is the win in Christian life? Simply, kayo po uma-attend kayo ng The Feast ngayon. Ano? Tama, sigurado ako kasi nandito kayo. Kasi kung wala kayo dito, hindi ko kayo makikita. Pero alam niyo po, ako nagpapasalamat. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi po, uma-attend kayo ng Feast ngayon. Have you attended the prayer meeting? Hindi pa feast ang tawag namin before. Have you attended the meeting many years ago? Hindi po novena to
namin sa inyo pagkatapos ninyo umattend ng feast. Pagkatapos ninyo umattend ng feast, ang ibibigay namin sa inyo commitment card. Tapos nakalagay din sa loob ng commitment card, kung nais mong maging member in good standing ng feast ng Life of Jesus Family, kailangan sundin mo ang 24 rules na nakasulat dyan sa commitment card na yan. At kapag hindi mo sinunod yan, nako, you are lesser of a good member. At ang commitment card na yan, ilalagay mo yan sa wallet mo in the same way na yung Novena to God's Love, maliit nakalagay sa wallet mo. Bibigyan ko po kayo ng example ng 24 rules dito na nakasaad. Number 1, you should pray every day for at least 1 hour. You are required to have your own prayer time for 1 hour. I'm not kidding you. We measure holiness by the length of prayers that you would have. Number 2, you have to read the Bible every day for 1 hour a day. Kung member po kayo ng grupo natin, tapos nagkasalubong tayo, yung iba nagkagwapuhan sa akin, pero iniiwasan nila ako. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi bilang leader ng grupo, obligado ako na tanungin kita, brother, ikaw ba ay nagbasa na ng Biblia 1 oras today? At kung ayaw mo tanungan kita, iwasan mo ako kasi obligado ako, inuutusan ako na tanungin kita. At kapag sinabi mo, sorry bro, kasi hindi ka pa pwede mo sinungaling, na-miss ko yung today. O sige bro, bukas 2 hours ang pagbabasa na. Kailangan mabawin mo. Number 3 sa commitment card, go to Mass as often as you can. Kapag leader ka, dapat kulang ang isang once a week lang na misa tuwing linggo. Para manal ka, dapat mas marami. Rosary every day. Nakasulat lahat. Ang mga members, kulang na lang damitan mo ng pulis, lagyan mo ng tsapa at tawagin mong patrol. What we simply wanted to say is this. Noong mga panahon na yun, kapag tinanong ka at nakikinig ka pa ng secular music, people will look down on you. Kapag nakitaan ka sa auto mo na ang CD mo dyan, CD ni, sino pa mga sigat ngayon? Sa Geronimo, ganyan, ay naku, dapat praise music lang ang pinapakinggan mo. Kapag nagbabasa ka pa ng libro ni Harry Potter, ay, hindi ka pa mature. Bakit ka nagbabasa ng Harry Potter? Dapat mga lives of saints ang pinabasa mo. At pag nagmerienda ka ng hopya dito sa food court, ay, kumakain ka pa ng hopya? Ako ang merienda ko, ostia. Astig, no? What I simply wanted to say, lahat po yan puro dribble. Kaya pala marami kaming members noon, bigla na lang nawawala. Tapos pag ginusto mo, brother, sister, kumusta ka na? Ang sagot sa akin, bro, hindi ako ma-attend because I need space. Ang tanong ko sa kanya, Brad, kailan ka pa naging astronaut? At kailangan mo ng space. Pero may na-discover po ako, tanongin niyo ako, ano? There is a world of difference between religious maturity and spiritual maturity. Religious maturity has to do with rules. Spiritual maturity has to do with love. It has to do with relationships. Now you understand. Marahil ngayon walang uunawaan nyo na kung bakit wag nagpunta kayo ng The Feast. Hindi na namin kayo binibigyan ng 24 commitment cards. What we give you is novena to God's love. We want you to discover God's love. We want you to grow in that, in that love of God. We want you to have a relationship with God. And this relationship with God in Jesus Christ is the one that heals, is the one that can change you, and is the one that can make you do the other things that God wants you to do. And not the other way around. Christianity is all about one thing. Ilan? It's all about relationships. Malapit na po akong matapos. I'll show you our video for today. Bibigyan ko po kayo ng background sa video na ito. Ito pong video na ito, sino dito ang nakakaintindi ng softball? Softball, ito po championship game.
ng Oregon tsaka Washington. Meron po isang player dito, siya ay nakatama, naka-home run. Kaya lang nung nag-home run siya, something nasty happened at matatalo sila. But something miraculous transpired. This is how it went. In a small town in the middle of Washington State, on a field inside a chain-link fence, in a game fewer than 100 people saw. A home run memorable not for the distance it traveled, or the game it decided, but for the meaning it carried. The last Saturday in April, the second game of a softball doubleheader between Central Washington and Western Oregon. Well, we were both neck and neck fighting for the conference championship. As a senior, this was Sarah Tucholsky's last chance to win a championship. She'd never hit a home run before, not in college, not in her life. 5'2", I'm not very tall. I'm more a line driver. I don't hit for college. But at the top of the second inning, with 2 runners on the second pitch, that changed. I think that just went. And we're just cheering, and the runners are cheering around the base to head home. And then I'm going, where's Sarah? In her excitement, Tucholsky failed to touch first base, so she quickly turned back. Her pivot, I just didn't pivot with her. And I heard her kind of yell, and she just dropped to the ground, and I was like, oh no. Just Bro, fell Bots, in can you pause for a while? Pause lang muna, ituloy natin later. Naiintindihan niyo ba yung audio? O hindi masyado? Hindi masyado. What happened? Si Sarah po, naka-home run siya. Dikit ang score ng dalawang team na yan. Nag-home run. Sa sobrang excitement ni Sarah, because first time siya makaka-home run, takbo siya para maka-home run ka sa softball po, dadaanan mo lahat ng bases. Sa sobrang excitement niya, pagtakbo niya doon sa first base, hindi niya naapakan ng todo yung first base. Nakita ng umpire, hindi niya naapakan. Patakbo na siya. Sinigawan siya ng coach, balik ka, apakan mo ulit. Pagpihit ni Sarah pabalik sa first base, nag-twist po yung kanyang tuhod. At hindi na siya makalakad. Tumumba siya. But what she did, because the game is so important to them, this is the championship game, kumapang siya. Papunta sa first base, at tinag ng kamay niya ang first base. Ngunit meron pang tatlong natitira. Hindi niya na kaya. Sobrang sakit. She had a torn ACL sa kanyang tuhod. What can happen? She was screaming in pain. What happened was yung kalaban po niya na nagbabantay ng first base, ang pangalan si Mallory, was looking at her with pity. Ang sabi ng umpire, para makount yung home run niya, hindi siya pwedeng tulungan ng kanyang teammates. Kasi nag-offer yung mga teammates, pwede ba na hindi pwede? Para pag once they touch Sarah, she will be out. That's equivalent to out. Ang sabi ni Mallory, nakalaban nila na team, nagtanong siya sa umpire, sabi niya, kung bawal ang teammate na tumulong kay Sarah, pwede bang kami na opposing team ang tumulong sa kanya? What Mallory did is that she called Liz, yung nandun sa shortstop, binuhat nila si Sarah, na supposedly dapat kalaban na team, binuhat at sa bawat kada base, they will put her slightly down para i-touch ng kalawang paa niya ang second base. Binuhat patungo sa third base to touch the third base. Binuhat patungo sa fourth base to touch the home plate. And they had the home run. To top it all, when the game was over, the team of Sarah, Western Oregon, won the championships. Pwedeng sisihin
ng kalaban na team, si Mallory at si Liz. Bakit ninyo tinulungan? Yung kalaban natin, talo tuloy tayo. But the thing is, such a thing did not happen. The coach hugged the kids, and what they said was, we lost the game, but we won in life. This is what winning. I'll give us an assignment. Puro na lang salita itong talk na ito, pero bibigyan ko po kayo ng assignment. Anong date na po ngayon? July 15. Pwede po bang tumayo tayo lahat? Pakitapik ang friend sa kanan and repeat after me. Sabihin mo, friend, Merry Christmas. Okay, tingin po kayo dito sa akin. Kasi po ang gagawin natin, I will be making an act of faith. Can everybody look at me because what I'll be doing is extremely important. I will make an act of faith as the leader of the feast here in Laguna. Nag-construction po tayo sa feast. At meron po tayong mga fundraising activities kasi po we entered into loans for us to be able to transfer here and construct. In short, nagbabayad po tayo sa mga loans natin. Kaya po tayo again, we're doing fundraising, nakikiusap kami sa inyo. Pagtulungan natin itawid itong feast natin ito. Pero I believe in my heart, this is what God wanted us to do, and I'm leading it. I'll be asking us to love others in a more tangible way. Kaya ako po sinabing Merry Christmas. Magbibigay po ang Feast Laguna sa inyo ngayon. We will give you pamasko, Christmas token. Okay? Ito pong Christmas token na ibibigay namin sa inyo. Ngayon pa lang, papapasukan namin kayo. Hindi naman malaki. Ang tingin namin sa sarili namin, parang yung widow. Naalala ninyo yung widow na sinabi ni Jesus, o pansinin niyo yung widow na yan, hindi siya napakayaman, pero nung offertory, nagbigay siya ng 2 copper coins, 2 musing sa Tagalog, but that is all that she had. And everybody look at me here. I will do the same in the Feast Laguna. We don't have much here. Yung pong mga love offering na binibigay nyo, pinapabayad lang namin sa sound system, sa operator, and so on. We don't have much in savings. But I believe God is looking at us today. God is looking at us today as a person being challenged to give and to give love. Bibigyan ko po kayo ng pamasko with the little that we have. Namin kayo ng pamasko. Hindi masyadong marami, kusing lang. Tanong nyo sa akin, magkano? Magkano? Ako, tumataginting. 50 pesos. Magbibigay po kami ng 50 pesos sa inyo kada isa. Ang age cut of limit probably 15 anyos. Pamasko namin yan sa inyo. Pero may catch po itong regalo na ito. Tanungin niyo ako, ano? Ito po ang catch. I will ask you to line up later. Tapos makakatanggap kayo sa mga leaders natin ng envelope. Dahan-dahan yung bubuksan yung envelope kasi nakapaloob dyan bagong 50 peso bill. Genuine po yan, hindi po yan Mickey Mouse. No? Hindi litrato ni John is photo nakalagay dyan. Ayan, genuine po ito. Dahan-dahan yung buksan kasi mahulog. Tapos, may sulat po ako sa inyo. Ito po ang nilalaman ng sulat. Friend, kalakip dito ang blessing na 50 pesos. Naniniwala kami na kaloob ng Diyos na gamitin natin ang blessing na ito upang gumawa ng mabuting bagay para sa kanino mang tao na ibinuhulog ng Diyos sa puso. And this is how you will use the money. The following are the guidelines of love. Both can be shown that, please. Number 1, simple lamang ang rule sa paggamit nito. Number 1, meron ka lamang 1 week hanggang bago mag-feast next week upang gamitin ang pera nito. So may time limit. Hindi naman nag-expire na parang load, ano? Pero ideally magamit mo in 1 week. Number 2,
sariling gamit mo, ito ay upang magbigay ng blessing sa iba. Can everybody look at me? Hindi ito para sa iyo, ha? Para gamitin mo magbigay ng blessing sa ibang tao. Okay, next. Pwede itong ipambili ng pagkain para sa nagugutom, inumin para sa nauuhaw, regalo para sa nangangailangan, bulaklak para sa namumulila, etc. Dapat lamang na ang bibilhin mong gamit, ang pera ito ay yung totoong ikabubuti ng taong pagbibigyan mo. Huwag mong ipambili ng shampoo para may tirayan. No? Yung totoong ikabubuti ng tao na yan, ibibili mo, tapos ibibigay mo yun sa kanya. Next. Habang binibigay ang blessing na ito, dapat may kasamang, next, habang binibigay mo, ibinili mo ito, halimbawa pagkain sa nagugutom. Habang ibinibigay mo dun sa gutom na tao na yan, iaabot mo ng may ngiti. Habang inaabot mo yung blessing na yan, dapat nakangiti ka sa kanya. Next, masayang pagbati tulad ng good morning kung umaga, or good afternoon, or etc. Magandang araw sa iyo, whatever way, batiin mo ang taong ito. Pangatlo, pag inabot mo na sa kanya, you utter a short prayer sa iyong puso at isip para sa ikabubuti ng taong binigyan mo ng blessing na ito. Say a prayer for that person. Maaaring ang nanay mo ito, na matagal mo nang hindi nadadalaw, pinambili mo ito ng bulaklak, you utter a blessing na sana patuloy gumaling si nanay sa kanyang sakit. Next. Pagkatapos ibigay ang blessing, sumulat ng maikling report sa isang bond paper o kahit anong malinis na papel ng iyong kwento. Kasi may nangyari, di ba? I'll ask you to write the report. As a guide, pwede mong gamitin ang mga sumusunod na tanong. Sino ang taong napili mong bigyan ng blessing na ito? Ano ang naging karanasan mo sa paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa? Next, please. Ano ang nadama mo habang ikaw ay nagbibigay ng blessing na ito sa kanya? Ano ang naging reaksyon niya o nila? Nagulat ba siya? Hindi niya ba alam kung ano nangyayari? Binati ako ng Merry Christmas, July pala, ganda, no? And next, ano ang blessing na bumalik sa iyo? Pagkatapos mong ibigay ang blessing na ito. Alam niyo, ako personally, yun lang maibigay ko ito sa kanya, tapos nag-uumapaw ang ligaya sa puso mo. Walang nakakabili niyan. And that's more than a blessing enough for me. Next, please. Pwede mong dagdagan ang halagang ito. 50 lamang po ang maibibigay ko sa inyo. Pero pwede mong dagdagan ang halagang ito kung nais mo. Pwede rin na magbigay sa higit sa isang tao. Halimbawa, 50, pero gusto mo magbigay pa ulit sa iba, pwede dagdagan. Magbigay ka sa ibang tao. Next, bro, please. Huwag itapon ng envelope. Ito pong envelope na pinaglagyan ng 50 pesos na ito. Kasi ito rin ang gagamitin mo upang paglagyan ng iyong report na iyong ibibigay sa feast Laguna next week. Am I making sense here? Yes. Yun pong envelope na ito, dalhin nyo next week, nakapaloob ang papel na pinagsulatan ninyo ng inyong maikling istorya. And pwedeng computer printout, pwedeng sulat kamay, and then we will give you instructions next week on how to do it. What I'll ask us to do is to stand up. Let's fall in line. Hindi pa po tapos ang talk ko. Huwag kayong aalis. Pwedeng pakisara yung pintuan. Bawal ang umalis, ha? Hindi pa tapos ang talk ko. But can I ask you to fall in line? One line at the center, one line here, and one line there. I will ask the leaders of Light of Jesus family to hand out the gift to you. Please, can you line up now, please? Iwan ako na lang yung file. Pwede mong ipambili ng isang Jollibee at isang sesto para sa pulis na nagka-traffic sa kanto. Pwede kang bumili ng 2 corneto, 20 pesos yan. Tsaka 5 Spanish bread, 2 Spanish
Jose. Para sa gwardiya ng guardhouse ng subdivision ninyo. As soon as you're settled, can I ask everybody to look here, and then I will end our time together. Can everybody stand up, please? Let's we end our time together. Okay, can we all be still? I'll ask you to read the letter probably after the feast. In the meantime, can everybody look at me here? I will share with you my last story before we end. One day, Jesus was walking and he got to the temple. And while he was sitting in the temple, something strange happened. Nananaral siya sa mga tao doon. Biglang isang pasubsob na itinulak ng maraming lalaki ang isang babae sa harap ni Jesus. Nagtataka si Jesus kung ano nangyari sapagkat nakita niya ang babae. Can everybody listen here, please? Nakita niya ang babae, maraming pasa sa mukha, duguan ng ilong at labi, dahil siguro sa lakas ng sampal ng mga relihiyoso ng mga panahon na yun, ng mga banal na tinatawag ng mga tao na yun. And he knew what happened then. This woman was caught in adultery, and you know the story. This is in John chapter 8. And the woman was thrown into Jesus, and the people were saying, Jesus, this woman was caught in adultery. The law says we should stone her to death. But Jesus was not speaking at that time, maybe in his mind. Sabi siguro ni Jesus, ang huling naaalala ko kapag may adultery, dapat dalawa yan, may lalaki at babae. Bakit yung babae lang nandito? Siguro kasamahan nila doon yung mga lalaki na kasama, mga naging customer din sila for whatever reason. Yung babae lamang ang nandoon. And then the Bible says while Jesus was listening to them, he was writing on the ground. And then while he was writing on the ground, he said the words, anyone who has not sinned, cast the first stone. There is another translation that says, he who has not committed the same sin can cast the first stone. And one by one, people were walking away. When Jesus lifted his eyes, nobody was there except the woman. And he asked the woman, where is everybody? And then the woman said, they went away. And then Jesus told the woman, are you ready for this? Pansinin po ninyo na mabuti ang sequence na sinabi ni Jesus. Ito ang sinabi ni Jesus. Neither do I condemn you. Sin no more. Number one, neither do I condemn you. Number two, go and sin no more. Alam niyo, nagkakagulo-gulo ang buhay Kristiyano. Tanungin niyo ako bakit? Kasi kapag nagbasa tayo ng Biblia, pinabaligtad natin ng sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, neither do I condemn you. Sin no more. Tayo baligtad ang sinasabi natin. Sin no more. And then I will not condemn you. Binabaligtad natin. Ang sinasabi natin, keep the rules. You keep the rules, and God will love you. But the chronology of Jesus is clear. Ang sinasabi ni Jesus, hindi kita hinuhusgahan, mahal kita, tinatanggap kita, pinapatawad kita. Kahit pinagsasampal ka pa sa you are the most beautiful in my sight. I will start a personal relationship with you, and if you will receive me, let's start a personal relationship with each other, and I will make a miracle out of your life. I will turn your life into a miracle. I will turn your mess into a message. Dahil sa aking pagmamahal sa iyo, mapagtatagumpayan mo ang kasalanan. Go and sin no more. Ito ang
ang tunay na ebanghelyo. This is the true gospel of Jesus Christ. I'd like to end 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. It says there, if I don't have love, I am nothing. Kahit ikaw ang pinaka-religyoso sa lahat, I am nothing. Alam po ba ninyo, ang literal na Greek na ginamit, kasi ang New Testament nakasulat sa Greek, ang word na ginamit sa I am nothing, yung word na nothing, the word used was skubala. Sabay-sabay sabihin, skubala. Alam niyo bang ibig sabihin ng skubala? Tanungin niyo kung ano? Ibig kong sabihin ng skubala, sorry po kailangan mo lang sabihin para lang ma-picture niyo. Ang literal na ibig sabihin po ng skubala, it's the Greek word for manure. Ebs. Manure, dumi. Ng hayop. Ang sinasabi ni St. Paul, if you don't have love, you're skubala. Because at the end of the day, the wind of life is all about relationships. Business life is all about relationships. Family life is all about relationships. Church life is all about relationships. The Christian life is all about relationships. Don't you remember when Jesus invited you? He did not ask you to follow a set of rules. He told you, come follow me. He invites you to himself. He wanted relationships. When people ask him, Master, where do you live? Hindi niya tinuro, diretso, kanan, kaliwa. What he said, follow me. It's all about relationships. Can we pray together in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit? Can you put your hand over your chest, please, and repeat this prayer after me? Father, all relationships come from you. Panginoong Jesus, ikaw lamang po ang pinagmumulan ng tunay na pagmamahal. Pumasok ka sa aking puso. Naway madama at maranasan ko ang tunay na pagmamahal. Umapaw ito sa puso ko nang magkagayon. I can strengthen relationships and love others. Ang aking pamilya, ang aking kaibigan, ang aking office mate, ang aking kasama sa community, sa feast, at kahit aking kaaway. Panginoong Jesus, ikaw lamang ang makakagawa nito sa aking puso. Can I ask you to raise your novena to God's love? And I want to pray for you. Lord Jesus, we pray that you would bless the dreams of the people who are coming in here. Lord, they have entered into a relationship with you, and this relationship has caused miracles in their lives. Lord Jesus, we pray that you would heed their dreams as their relationships with you and with their loved ones, even others, would be blessed as these dreams get to be fulfilled. Can I ask you to raise your love offering envelope too as well? Mga kapatid, can you just look at me first before we pray? Yung pong binigay kong pamasko sa inyo, namin sa inyo, ng feast sa inyo, binigay ng feast sa inyo, huwag niyong ibalik sa amin dito sa love offering, huwag niyong isolate, ha? What I'll ask you to do is to use the 50 pesos and to bless others. Kung gusto niyong ibalik sa amin and you felt that, you know, hindi mo naman ako kailangan bigyan ng 50, marami naman akong pera eh. Hindi ko kailangan bigyan mo ako, hindi naman ang gagamitin ko. I know that, alam mo po yun. No? Kung gusto niyong ibalik sa amin yung 50, maybe you can use other money. Pwede nyo dagdagan yung love offering ninyo siguro, pero gusto ko lang pong sabihin, yung binigay namin papasko sa inyo, huwag niyo pong ibalik sa amin. What I'll ask you to do is to use that as your assignment to give love to others without expecting anything in return. I want to pray for your love offering envelopes. Lord Jesus, we pray
the prayers, petitions written here. At Panginoon, kalaki din po dito ang papuri na binibigay namin dahil sa iyo kagandahang loob sa amin. Lord, nakapanood po rito is the expression of our faith and love for you. Maraming salamat po, binibigyan mo kami ng pagkakataon upang makiisa sa layunin ng feast at higit sa lahat, you are giving us the opportunity to make more space for you so that you can do a whole lot of miracles in our lives. Thank you. And let me pray for you. Lord Jesus, I pray for those who are giving generously. In your mighty name, Father, return the favor to them a healing fall. Heal their sicknesses. Pour out your blessing to them. Provide for their needs. Thank you, Jesus, for answering our prayers. Mga kapatid, with joy in our hearts and spring in our steps, let's give to the Lord.